Tayo po yung manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa pagkakaloob ninyo sa amin ng inyong biyaya at dakilang pag-ibig. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po ay pinanganak na makasalanan at karapat-dapat na mapunta sa walang hanggang impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Subalit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas ang aming espiritu mula sa walang hanggang pagkapuksa. Today we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to have a New Year's retreat. Ngayon po kami nagkakatipon, kami ng mga pinabanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus upang magdaos ng New Year retreat. From the beginning of this New Year retreat to the end, the Holy Spirit is with us and working us. Kaya mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng New Year retreat na ito, nawa ang banal na Espiritu ay sumaamin at kumilos sa amin. So that we will get the strength and also we will have a very close fellowship with the brothers and sisters. Upang kami po ay magkamit ng kalakasan at magkaroon din po ng malapit na fellowship sa brothers and sisters. Let us look back this year, 2019, how did we spend? Nawa ay magawa naming magbalik tanaw sa taong ito ng 2019 kung paano po namin ito ginugol. And also let us make a New Year's resolution for this coming New Year, 2020. At naway makagawa po kami ng New Year's resolution sa paparating po na taong 2020. So, from the beginning of this New Year retreat until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Kaya sa pasimula hanggang sa pagtatapos po ng New Year retreat na ito, naway sumaamin at gabayan po kami ng banal na Espiritu. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Okay, first, let's open the Bible. Hebrew chapter 5, verse 8 and 9. Una po, buksan natin sa ating Biblia sa Hebreo chapter 5, verse 8 hanggang 9. Okay, Hebrew chapter 5, verse 8 and 9. Sa Hebreo po, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 9. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Whenever the end of year approaching, I look forward to the New Year retreat. Kaya tuwing papalapit po yung pagtatapos ng taon, palagi ko pong inaasahan yung ganitong New Year retreat. Because I can meet our brothers and sisters through the New Year retreat. Dahil makikita ko na naman muli yung mga brothers and sisters sa pamamagitan po ng New Year retreat. As you know well, the Israelites, they went up to the Jerusalem 3 times a year. Gaya po ng alam na natin, yung mga Israelita po, sila'y umaakyat sa Jerusalem 3 beses kada taon. According to the Psalms 122 verse 1, King David said, I was glad when they said to me, let us go up to the house of the Lord. Kaya dun po sa awit 122 verse 1, sinabi po ni Haring David, ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. In Jerusalem, there was the temple of God. Dun po sa Jerusalem, naroroon po yung templo ng Diyos. And also the priest. And also there was the word of God. At naroroon din yung mga pari, naroroon din po yung salita ng Diyos. I think it will be same when we heard from our brothers and sisters, let's attend the New Year retreat. We are also very happy. So palagay ko pareho din po sa ating mga brothers and sisters. Tayo po, nung marinig natin, tayo na, dumalo tayo sa New Year retreat, nakaramdam po tayo ng kagalakan. Is that right? Tama po ba? Yeah, I think so. Oo, sa palagay ko talaga. Gathering together in the retreat center and listening to the word of God, have a fellowship together,
it is very beautiful sight in the eyes of the Lord. Kaya yung pagtitipon sa retreat center, sama-samang pakikinig ng salita ng Diyos at pagkakaroon po ng sama-samang fellowship ay napakagandang tanawin sa paningin ng Panginoon. Yeah, according to the Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Gaya ng nasusulat sa mga awit, chapter 133 verse 1, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. In 2019, there were so many the fruits of this year. Ditong taong 2019 po ay napakarami ng ating naging bunga. Our brothers and sisters evangelized many lost souls. Yung mga brothers and sisters ay nag-evangelize ng maraming ligaw ng mga kaluluwa. Yeah. Through the last summer retreat, we also labored together in order to save the many lost souls. Ditong nakalipas din po na summer retreat, tayo po sama-samang nagpagal para sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. As you know, the summer retreat, it is conducted by the region. Gaya po ng alam na natin, yung summer retreat po ay isinasagawa ayon sa mga rehiyon. That's why we didn't have a chance to have a fellowship together. Kaya sa mga pagkakataong yun, wala tayong tsansa na magkaroon ng sama-samang fellowship. But once a year, we gather together, all of the Philippines, through New Year retreat. Pero minsan po sa isang taon, sa buong Pilipinas po ay nagsasama-sama tayo tuwing New Year retreat. Yeah, in order to learn the Word of God together and also have a fellowship together. Ito po ay upang sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos at magkaroon po ng magkakasamang fellowship. So this year also, many of our brothers and sisters attended this New Year retreat. Kaya ngayon din pong taon na ito, marami pong mga brothers and sisters ang dumalo sa atin pong New Year retreat. Yeah. As the Pastor Jason already announced, the attendees of the New Year retreat, it is increased so much comparing the last year. Gaya po ng in-announce kanina ni Pastor Jason, yung attendance po ng New Year retreat ay napakalaki ng itinaas kumpara sa nakalipas na taon. Yeah, this year more than 2,100. Kaya sa taong ito, mahigit 2,000 na po yung dumalo. Yeah. That means our brothers and sisters evangelized so many lost souls. That's why many lost souls, they were saved. Ibig sabihin, yung mga brothers and sisters po, nag-evangelize ng maraming mga ligaw na kaluluwa, kaya marami pong naligtas. Okay, let's open the Bible, Psalms 107. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa mga awit 107. Verse 1 to 3. Talatang 1 hanggang 3. Okay, babasahin ko po. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway at tinipon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan. Yeah, here verse 3, and gathered out of the lands from the east and from the west and from north and from the south. Kaya sabi sa talatang 3, at tinipon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran at mula sa hilaga at mula sa timugan. Yeah, here in the Philippines also, from the Luzon area to the Visaya and also Mindanao. Yeah, many the brothers and sisters joined here together in order to have a fellowship. Gaya po nito sa Pilipinas, mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, nagkatipon-tipon po tayo upang magkaroon po ng magkakasamang fellowship. This is God's grace. We can gather together and learn the Word of God together. Alam nyo, ito po ay biyaya ng Diyos na tayo po ay may pagkakataong magtipon at magsama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. So God gave us this wonderful chance in order to look back, how did we spend this year 2019? Kaya binigay sa atin ng Diyos yung magandang pagkakataon na ito para magbalik tanaw tayo kung paano po natin ginugol yung nakalipas na 2019. And also, through this New Year's retreat, we should make a New Year's resolution for 2020. Isa pa po, sa pamamagitan po ng New Year's retreat natin, kailangan po tayong makagawa ng New Year's resolution para sa taong 2020. We need to gain more strength in order to start the New Year successfully. Kailangan po tayong magkamit ng higit na kalakasan para maging matagumpay yung pagsisimula ng panibagong taon. Because
that we have a lot of things to do in next year. Kasi sa susunod pong taon, maraming bagay po tayong dapat na gawin. When we are filled by the Holy Spirit, we can achieve the works of the Holy Spirit. Kung tayo'y puspos ng banal na Espiritu, magagawa nating tuparin yung gawa ng Espiritu Santo. Yeah, as the Bible says, Acts chapter 1, verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria to the end of the earth. Kaya gaya ng sinasabi sa mga gawa, 1, talatang 8, at kayo'y tatanggap ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yeah, when the disciples, when they received the power, after they received the Holy Spirit, they were able to preach the gospel, to the end of the earth. Kaya yung mga alagad po ni Jesus, tumanggap po sila ng kapangyarihan nung dumating sa kanila yung Espiritu Santo at nagawa nilang ipangaral yung Ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. We have a vision in next year, 2020. Meron po tayong vision sa taong 2020. Our Philippine Life Mission vision is 2080. Yung vision po ng Philippine Life World Mission ay 2080. Do you know what does it mean? Alam niyo po, 2080? alam niyo kung anong ibig sabihin ng 2080? In 2020, we will have 80 churches and mission branches. Sa taong 2020, magkakaroon tayo ng 80 churches at mission branches. So 50 churches and 30 mission branches. Kaya 50 churches at 30 mga mission branches. In my office, there is the yearly calendar of the Philippine Life for the Mission. Sa opisina ko po, naroroon yung koleksyon ng taunang kalendaryo ng Philippine Life World Mission. When I look at the calendar, Philippine Life for the Mission calendar, 2016, just 3 years ago, there was the church, 27 churches in our Philippines. Nung tiningnan ko po yung kalendaryo ng 2016, ibig sabihin, 3 taon lang po nakakalipas, ay meron po doong 27 churches lang. But next year, we will come to have 50 churches, almost double. Pero next year po, magkakaroon tayo ng 50 churches, halos doble. It is clear evidence that the Holy Spirit works in our church. Ito yung malinaw na ebidensya na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa ating church. Yeah. Let's open the Bible, Romans chapter 8, verse 28. Tingnan po natin sa ating Biblia sa Roma, Kapitulo 8, talatang 28. Okay, Romans chapter 8, verse 28. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Yes, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Yes, in order to achieve the will of God, we should achieve the unity of the church. Kaya tunay po na para matupad natin yung kalooban ng Diyos, kinakailangan natin magkaroon ng pagkakaisa ng church. Yeah. I pray that through this New Year retreat, we will have a precious opportunity to get the strengths. Kaya ako po yung nananalangin na sa pamamagitan po nitong New Year retreat natin, magkakaroon tayo ng mahalagang pagkakataon na makatanggap ng lakas. This time, we are going to learn about the obedience of Christ. Sa pagkakataong ito, pag-aaralan po natin yung pagsunod ni Kristo. Yeah. As the Lord obeyed to the Father God in order to achieve His will, also we should obey to the God. Kung paano ang Panginoon ay nanalangin at sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo rin po dapat na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yes, next year, we should make the year of the obedience. Kaya next year po, gawin natin itong taon ng pagsunod. Let me introduce the one story. There is the one man, the William Borden. Meron po akong ikukwento sa inyo tungkol sa isang tao na ang pangalan ay William Borden. He graduated high school in Chicago in 1904. Noong 1904, siya po ay nagtapos ng high school sa Chicago. At that time, he was inherited
large farm from his parents. Nung pagkakataon po na yun, siya'y nakatanggap ng pamana, isang napakalaking farm mula sa kanyang mga magulang. And he was already the millionaire and as a regal heir. At bilang isang tagapagmana, siya po noon ay milyonaryo na. His parents told him to travel all over the world. Inutusan siya ng kanyang mga magulang na maglakbay ka sa buong mundo. Now, while he was traveling the many places, Asia and Middle East and also Europe, he witnessed so many difficult people. Kaya habang siya naglalakbay doon sa Asia, sa gitnang silangan, sa Europa, nakita po niya yung maraming kahirapan ng mga tao. And at that time, he came back to his place with a heavy burden. Kaya nung siya'y umuwi sa kanilang tahanan, umuwi po siya na merong kabigatan sa kanyang loob. At that time, he decided to live for the Lord. Nung pagkakataon po na yon, nagpasya siya na mabuhay para sa Panginoon. So he said to his parents, I will devote my life to the mission. And he made the resolution. Kaya sinabi niya sa kanyang mga magulang, ilalaan ko na po yung aking buhay para sa misyon, at gumawa siya ng resolusyon. At that time, he wrote the back cover of the Bible, no reserve, meaning no hesitation. Kaya nung pagkakataon na yun, isinulat niya sa likurang cover ng kanyang Biblia, walang reserba. Ibig sabihin, walang pag-aalinlangan. And after he graduated the Yale University, he had a chance, very good job. At nung makapagtapos po siya sa Yale University, nagkaroon siya ng pagkakataong magkaroon ng magandang trabaho. But he rejected the job in order to have a mission. Pero tinanggihan niya po yung trabaho na ito dahil sa misyon. And he wrote again on his back cover of the Bible, no retreat. That means not go backward. Kaya isinulat niya uli sa likurang bahagi ng kanyang Biblia, nakalagay doon, walang aatras. Ibig sabihin, walang lalakad pabalik. After he studied in the Princeton Theological Seminary, he became the missionary. At matapos siyang mag-aral doon sa Princeton Theological Seminary, naging isa po siyang missionary. But while he was sailing in the China in order to preach the Muslim, at that time he got the meningitis. Pero nung siya po yung naglakbay sa China para pangaralan yung mga Muslim na naroroon, nagkaroon po siya ng sakit meningitis. And then he died within 1 month. At sa loob ng isang buwan, namatay siya. So many people say it was not the God's will. They said that it is the waste of the money and waste of time. Kaya ang sabi ng maraming tao ay hindi talaga yun kalooban ng Diyos. Yung ginawa niya ay pagsasayang ng pera at ng oras. But he wrote again on his back cover of the Bible, no regret. Pero bago siya mamatay, isinulat niya uli sa likuran ng kanyang Biblia, walang panghihinayang. Yeah. Although his mission was not successful, but he made a decision and resolution in order to live for the God's glory. Bagaman hindi naging tagumpay yung kanyang misyon, siya naman ay nagkaroon ng resolusyon na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. If you study the Bible, you will come to know how much our Lord Jesus Christ obeyed through His life. Kung pag-aaralan ninyo yung Biblia, makikita po ninyo kung gaano sinunod ng Panginoong Hesus yung Diyos sa kanyang buhay. Let's open the Bible, 1 Peter chapter 2, verse 21. Buksan natin sa ating mga Biblia sa unang Pedro Kapitulo 2, talatang 21. Okay, 1 Peter chapter 2, verse 21. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Yes, we can learn through obedience when we follow the way of Christ's suffering. Kaya matututunan po natin yung tunay na pagsunod kung susundin po natin yung daan ng pagdurusa ni Kristo. While Jesus Christ was staying in this world, He was suffered a lot. Habang si Jesucristo po'y naririto sa mundo, siya po'y nagdusa ng husto. We need to know why Jesus Christ showed the way of the
sufferings in this world. Kaya dapat nating alamin, bakit nga ba pinili ni Jesucristo yung daan ng pagdurusa sa mundong ito? We also should follow this way in order to learn the obedience. Tayo rin po'y dapat na lumakad sa daan na ito upang tayo po'y matuto ng pagsunod. Okay, once again, the Hebrew chapter 5, verse 8. Balikan po natin yung sa Hebreo Kapitulo 5, talatang 8. Hebrew chapter 5, verse 8. Hebreo Kapitulo 5, talatang 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Yeah. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Through this passage, we can understand how much Jesus Christ showed the example through the obedience. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, makikita po natin kung paano pong nagdusa si Jesucristo upang ipakita sa atin yung tunay na pagsunod. If you look at the Bible, Deuteronomy chapter 6, God said to the Israelites, verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Kaya kung makikita po ninyo sa Deuteronomio Kapitulo 6, talatang 4, sabi doon, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos. Here means in Hebrew, Shema. Pag sinabing pakinggan, sa wikang Hebreo, ito po yung Shema. Do you know the Shema, what does it mean? Alam niyo kung anong ibig sabihin po ng Shema? Hear, listen, or obey. Dinggin, pakinggan, o sundin. Yeah. When you hear or when you listen to the word of God, you should obey. Kaya kapag kayo po'y nakinig sa salita ng Diyos, dapat kayong sumunod. Yeah. Jesus Christ came to this world in order to show the example of the obedience. Si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan upang ipakita yung halimbawa ng pagsunod. Jesus came to this world as the form of the bond servant. Si Jesus naparito sa sanlibutan sa anyo ng isang alipin. Yeah. According to Philippians chapter 2, verse 6, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Kaya sabi sa Pilipos 2, talatang 6 na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itunuring na isang bagay na karapat-dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. We know the Trinity of God, right? Father God, Son of the God, and the Holy Spirit. Alam po natin yung Trinity ng Diyos. Yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. It was already supposed to planned before the creation. Jesus Christ come to this world. Kaya bago pa yung paglikha, nakaplano na po o nakatakda yung pagparito ni Jesus sa sanlibutan. Yeah. So, according to the Bible, Jesus Christ came to this world. Kaya ayon sa nakalagay sa Biblia, si Jesus ngay naparito sa sanlibutan. So, let's think about first why Jesus Christ he was baptized by John the Baptist in the Jordan River. Kaya unang bagay na dapat natin pag-isipan, bakit ba binautismuhan si Jesucristo ni Juan na tagapagbautismo doon sa ilog ng Jordan? Who is Jesus Christ? Sino ba si Jesucristo? Bible says Jesus is the God Himself, the form of the God. Sabi ng Biblia na si Jesus ay ang Diyos mismo. Siya ay nasa anyo ng Diyos. But He became the flesh, incarnation. Subalit siya ay nagkatawang tao, incarnation. And then He was baptized by John the Baptist. At pagkatapos ay binautismuhan siya ni Juan na tagapagbautismo. Through this baptism, we can understand how much Jesus Christ also showed the obedience through His life. Sa pamamagitan po ng pagbabautismo na ito, makikita natin kung gaano ipinakita ni Jesucristo yung pagsunod sa pamamagitan ng kanyang buhay. You may know the story, the Ethiopian eunuch, according to the Acts. Maaaring alam niyo na po yung kwento ng eunuko na taga-Ethiopia na nakalagay po sa aklat ng mga gawa. Yeah, Ethiopian eunuch, after he got saved through the Philip, he was baptized immediately. Yung eunuko na taga-Ethiopia, matapos po siyang maligtas sa tulong po ni Felipe, kaagad siyang nagpabautismo. What is the meaning of the baptism? Ano bang ibig sabihin ng bautismo? Actually, this is one of the obedience. Sa katunayan, ito po ay isa sa mga pagsunod. Yeah, old man died, and then when you come out from the water, you will become the new creation.
Yung lumang pagkatao ay namatay paglubog mo sa tubig. At pag-ahon mo sa tubig, ikaw ay naging isa ng bagong nilalang. According to 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya sabi sa ikalawang Korinto 5, talatang 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. So, truly born-again Christian, after they get salvation, they shall receive the baptism. Kaya yung mga tunay na born-again Christian, pagkatapos na sila ay maligtas, sila ay nagpapabautismo. What is the meaning of this baptism? This is the public announcement to all the brothers and sisters. Ano pong ibig sabihin ng bautismo? Ito po'y pampublikong pagpapahayag sa mga brothers and Yeah, sisters. I became the born-again Christian, and then I will follow Jesus Christ. Ako ay naging Kristiyanong naipanganak na muli at ako ay susunod kay Jesucristo. Yeah, that is the first obedience after they get salvation. Yun po ang unang pagsunod matapos maligtas. And what about the Jesus Christ after he was baptized? According to the Matthew chapter 4, he also received the temptation by the Satan. At ano po nangyari kay Jesucristo matapos siyang bautismuhan? Sa Mateo chapter 4, siya po ay tumanggap ng pagtukso mula kay Satanas. But if you read the Matthew chapter 4, you can understand how much Jesus Christ lifted up the Word of God. Pero dito po sa Mateo chapter 4, makikita po natin kung paanong itinaas ni Jesucristo yung salita ng Diyos. And he obeyed to the Word of God. At siya ay sumunod sa salita ng Diyos. Although Jesus is God himself, he really obeyed to the God's Word. Bagaman si Jesus, siya na mismo yung Diyos, siya ay sumunod pa rin sa salita ng Diyos. Okay, Psalms 138. Sa mga awit 138, Verse 2, talatang 2, okay, babasahin ko po. ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Yeah, here, for you have magnified your word above all your name. Sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Yes, Jesus Christ lifted up the word of God above all names. Kaya si Jesucristo po, itinaas niya yung salita ng Diyos higit kaysa lahat ng pangalan. That's why through his public life, Jesus Christ always obeyed to the word of God. Kaya nga sa pampublikong buhay ni Jesucristo, siya po'y palaging sumusunod sa salita ng Diyos. Matthew chapter 4, verse 4, right? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Gaya sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yeah. So, through our Christian life, we also should understand how much the word of God is important. Kaya sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano, dapat nating maunawaan kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos. Okay, let's look at Proverbs chapter 4. Tingnan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 4. Proverbs chapter 4, verse 4. Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 4. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, tinuruan niya ako at sa akin ay nagwika. Panghawakan ng iyong puso ang aking mga salita. Tuparin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Yeah, let your heart retain my word, keep my commands, and live, right? So, our Christian life will be decided how much we obey to the God's word. Kaya nga, yung atin pong buhay Kristiyano ay maitatakda, depende sa kung paano tayong sumusunod sa salita ng Diyos. Especially, Jesus showed the obedience through the suffering. At si Jesucristo po, ipinakita niya yung kanyang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. As we already found the main verse, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Kaya gaya po nung sa ating pangunahing talata, na bagaman siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Jesus was born under the law. Why? In order to redeem those who were under the law.
si Jesus ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Bakit po? Upang matubos yung mga tao na nasa ilalim ng kautusan. But we should know, Jesus Christ, He declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness. Subalit dapat nating malaman na si Jesucristo ay diniklara, ipinakilala ang anak ng Diyos na sa pamamagitan ng Espiritu sa kabanalan. Romans chapter 1, verse 4. Sa Roma po, Kapitulo 1, talatang 4, Romans chapter 1, verse 4. Babasahin ko po. verse 4, At ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. So, Jesus Christ, He declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness. Kaya si Jesucristo po ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan. Bible says, Hebrews chapter 5, verse 8, He learned obedience by the things which He suffered. Sabi ng Biblia sa Hebreos 5, talatang 8, na siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. What does it mean? Learning obedience. Anong ibig sabihin po ng natuto ng pagsunod? Yeah, learning obedience is telling us that we should learn obedience also. Yung natuto ng pagsunod, ibig sabihin po, sinasabi nito sa atin na tayo din dapat matuto ng pagsunod. Obedience cannot be attained by itself. Yung pagsunod po, hindi yan basta-basta na lang nangyayari. We also should learn through the sufferings. Dapat po natin itong matutunan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. For example, there is the wild horse. Halimbawa po, Wild horse. yung mga may ilap na kabayo. It's very difficult to control the wild horse. Yung mga may ilap na kabayo ay napakahirap pong kontrolin. But if you put the bits in the horse mouth, the horse will obey. Pero pag nilagyan mo siya ng renda sa kanyang bibig, susunod siya. Yeah. So it is also same. We also should be trained through the sufferings. Ganun din po tayo. Dapat tayong masanay ng pagsunod sa pamamagitan po ng pagdurusa. What about the Moses? He was born in Egypt as a prince. Si Moises po, ipinanganak siya sa Egypt bilang prinsipe. He received the education for 40 years as a prince. Siya po ay tinuruan bilang isang prinsipe sa loob ng 40 taon. But he was very strong at that time. He has a hot temper. Subalit noon po, napakalakas niya at mainitin ang ulo. That's why God sent him to the wilderness. And then he had to spend another 40 years. Kaya isinugo siya ng Diyos sa ilang at doon naglaan na naman siya ng panibagong 40 taon. After he experienced a lot of hardships and sufferings, he came to learn the obedience to God. Matapos siyang makaranas ng napakaraming mga kahirapan at pagdurusa, doon siya natuto ng pagsunod sa Diyos. We also should learn what is the true obedience through our Christian life. Dapat din po tayong matuto ng tunay na pagsunod sa atin pong buhay Kristiyano. If we don't experience hardships and sufferings, we cannot learn the obedience. Kung hindi tayo nakakaranas ng mga kahirapan at mga pagdurusa, hindi rin tayo matututo ng tunay na pagsunod. To be a good swimmer, he need to practice the swimming. Para maging mahusay sa paglangoy, dapat siyang magsanay sa paglangoy. Yeah. Without any practice, you cannot be a good swimmer. Kung walang ensayo, hindi ka magiging mahusay na swimmer. There is one story. The young philosopher, he was crossing by the river. Crossing the river by boat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang filosopo na tumatawid sa isang ilog sakay ng isang bangka. This philosopher, he wanted to boast his knowledge. He thought he has a lot of the knowledge about the philosophy. Itong philosopher na ito, gusto niyang iyabang yung kanyang kaalaman. Feeling niya kasi ang dami-dami niyang nalalaman tungkol sa filosofiya. So he asked the boatman, "Do you know what's the philosophy?" Kaya tinanong niya yung bangkero. Sabi niya, alam mo ba kung ano yung filosofiya? The boatman, he answered, "No, I have no any idea about the philosophy." Sabi po ng bangkero, hindi, wala akong kaalam-alam tungkol dyan sa filosofiya.
So young philosopher, he was boasting about his knowledge and he ignored and despised the both men. Kaya ito pong philosopher na ito, iniyabang niya ng iniyabang yung kanyang kaalaman at minamaliit niya yung bangkero. But suddenly, the boat was turned over and then both of them, they fell in the river. Tapos, biglang bumaliktad yung bangka at yung dalawa nahulog sa ilog. At that time, the boatman asked the philosopher, "Do you know how to swim?" Noon po, tinanong siya ng bangkero, ikaw, marunong ka lumangoy? But philosopher said, "No, I don't know how to swim." Sabi ng philosopher, hindi ako marunong lumangoy. At that time, the boatman said, "If you wanted to live, first you had to learn how to swim." Kaya sabi sa kanya ng bangkero, kung talagang gusto mong mabuhay, dapat sana pinag-aralan mo kung paano lumangoy. Yeah. Although he had much knowledge about philosophy, but he did not know how to swim because he never practiced it. Ang dami niyang alam sa filosofiya, kaso hindi siya marunong lumangoy. Kasi hindi naman siya nagsanay. We can learn obedience through the hardship. Matututo tayo ng pagsunod sa pamamagitan ng mga kahirapan. This is very important. Learning the Bible does not mean just learning with knowledge. Napakahalaga po nito na yung pag-aaral ng Biblia ay hindi lang po pag-aaral sa utak. Many people, they just want to get the knowledge of the Bible. Maraming tao po, ang gusto nila magkaroon lang ng kaalaman sa Biblia. But if you learn the Bible with knowledge, that cannot be yours. Pero kung sa Biblia po, ang meron ka lang ay puro kaalaman, hindi ito magiging sa iyo. And there will not be any works of the God. At hindi makakakilos sa iyo ang Diyos. When you really obey to the God's word, you can experience the works of the Holy Spirit. Kung tunay kang sumusunod sa salita ng Diyos, dun mo mararanasan yung pagkilos ng banal na Espiritu. Actually, we are listening to the sermon every Sunday, Wednesday. Sa katunayan, nakikinig po tayo ng sermon tuwing linggo, tuwing Miyerkules. But let's check how much we are achieving the God's work through our Christian life. Pero i-check natin yung ating sarili. Gaano karami sa mga ito, sa mga gawa ng Diyos ang natutupad natin sa ating Christian life? Why there is not the works of the Holy Spirit through my life? Bakit kaya sa buhay ko walang pagkilos ng Espiritu Santo? There is the reason. Although many people, they are listening, but they don't obey to the God's word. Meron pong dahilan. Maraming tao po nakikinig, pero hindi nila sinusunod yung salita ng Diyos. In the days of the Jesus Christ, Israelite religious people, they were so like that. Nung panahon po ni Jesucristo, yung mga relihiyoso sa kanilang bansa, ganun po yung pag-uugali. Let's open the Bible, Matthew chapter 15. Tingnan po natin sa ating Biblia, Mateo Kapitulo 15. 15, verse 8. 15, talatang 8. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yes, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Yes, although they have a knowledge of the Bible, they didn't obey to the God's word. Kaya bagaman meron silang kaalaman tungkol sa Biblia, hindi naman sila sumusunod sa salita ng Diyos. So we need to look back our Christian life. Kaya kailangan nating magbalik tanaw sa atin pong naging buhay Kristiyano. We also should examine our Christian life, how much we obey to the God's word. Dapat din nating siyasatin yung atin pong buhay Kristiyano kung gaano ba natin sinusunod yun pong salita ng Diyos. Yeah. What does it mean? The Lord has learned obedience through the suffering. Anong ibig sabihin nung yung Panginoon po natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa? Jesus Christ came to this world as the flesh and experienced a lot of hardships. Si Jesucristo naparito sa sanlibutan sa anyo ng laman at nakaranas ng maraming mga kahirapan. And then Jesus Christ, He really showed good example to our brothers and sisters. At si Jesucristo po ay nagpakita ng mabuting halimbawa sa atin po ng mga brothers and sisters. What the Lord showed His characteristic is humility and gentleness. Kaya yung katangian ng Panginoon na ipinakita niya sa atin ay yung pagpapakababa at kaamuan. Yeah, according to Matthew chapter 11 verse 29, Jesus said, "I am gentle and lowly in heart." Kaya sabi sa Mateo 11:29,
ako ay maamo at may mapagpakumbabang puso. Yeah, and also Jesus Christ showed self-denial Ipinakita din po ni Jesucristo yung pagtanggi sa sarili and also patience. at yung pagtsatsaga. Yeah. But we should know this kind of the characteristic can be attained only through the hardships. Pero dapat nating malaman na yung ganitong klase ng mga katangian, makakamit lang natin sa pamamagitan po ng mga kahirapan. In other words, you can learn obedience in the sense of the word as much as you experience the hardship. Ibig sabihin, matututo tayo ng salita, malalaman natin yung tunay na kahulugan nito habang tayo po ay nagdurusa. Yes, Jesus Christ, He experienced a lot of the sufferings and hardships. Si Jesucristo po ay nakaranas ng napakaraming mga kahirapan at mga pagdurusa. If Jesus Christ received this hardship and suffering, how much more our brothers and sisters also? Kung si Jesucristo nga tumanggap ng ganito karaming mga kahirapan at pagdurusa, paano pa tayong mga brothers and sisters? When we follow the way of the sufferings, we can also learn through obedience. Kung tayo po ay susunod sa daan ng pagdurusa at mga kahirapan, tayo rin po ay matututo ng tunay na pagsunod. Yeah, Jesus showed example that we also should obey to God completely. Ipinakita ni Jesus yung halimbawa sa atin na tayo din po ay dapat lubos na sumunod sa Diyos. Yeah, many people, they obey to God partially, not completely. Marami pong mga tao, sumusunod sila sa Diyos. Ang kaso, bahagya lang, hindi ganap. But we should know what really God wants from us. Pero dapat nating malaman kung ano ba yung talagang hinahanap sa atin ng Diyos. Partial obedience, it is not the real obedience in front of God. Yung bahagyang pagsunod ay hindi tunay na pagsunod sa harap ng Diyos. When we obey to God completely, we can please God. Kapag tayo po'y ganap, lubos na sumunod sa Diyos, mabibigyang lugod natin yung Diyos. So let's think about how Jesus Christ received the suffering and the hardships. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin kung paano tumanggap si Jesus ng mga pagdurusa at mga kahirapan. Before Jesus Christ, He was crucified, He prayed at the Garden of the Gethsemane. Bago po ipako sa krus si Jesus, siya ay nagdasal doon sa hardin ng Gethsemane. Okay, let's open the Bible. Matthew chapter 26. Tingnan po natin sa Biblia, sa Mateo 26. Okay, Matthew chapter 26, verse 39. Sa Mateo 26, talatang 39, Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3:1, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yes, this is the prayer of the Jesus Christ at the Gethsemane. Ito po yung panalangin ni Jesucristo sa halamanan ng Gethsemane. Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but you will. Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Through this prayer, we can understand how much Jesus Christ obeyed to God. Sa pamamagitan ng panalangin na ito, mauunawaan natin kung gaano sumunod si Jesus sa salita ng Diyos. Jesus also came to this world as the flesh. Si Jesus po naparito sa sanlibutan sa anyo ng laman. As you know well, the flesh does not want to receive any kind of the sufferings and hardships. Gaya po ng alam na natin, yung atin pong laman, ayaw nito sa mga pagdurusa at mga kahirapan. Jesus Christ already knew how much is it terrible and then really the painful, the crucifixion. Alam na po ni Jesucristo kung gaano ka-terrible at kung gaano kasakit yung maipako sa krus. That's why He prayed, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but you will. Kaya nga, sa kanyang panalangin, sabi niya, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.
in order to let the flesh kneel down to God's will, yes, Jesus Christ prayed. Kaya upang mapaluhod yung kanyang katawang laman sa kalooban ng Diyos, nanalangin si Jesus. It is also same. In our Christian life, why it is very difficult to obey to the God's word? Pareho din po sa ating Christian life, bakit nga ba napakahirap sundin yung salita ng Diyos? Because of our flesh. Ito ay dahil sa ating laman. Our flesh does not want to experience any kind of hardships or sufferings. Itong ating laman ayaw nitong makaranas ng anumang klase ng mga kahirapan at mga pagdurusa. But we should let our flesh kneel down to God's will. Pero yung atin pong laman ay dapat nating paluhurin sa kalooban ng Diyos. Yeah. Nevertheless, not as I will, but you will. This is important. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yun po yung mahalaga. Since we get the salvation, there will be the struggling between your flesh desire and the will of the Holy Spirit. Pagkatapos po ng kaligtasan, magkakaroon po ng labanan sa pagitan po ng pagnanasa ng ating laman at ng kalooban po ng Espiritu Santo. If your flesh is stronger than the Holy Spirit, you cannot obey to the God's word. Kung yung inyong laman ay mas malakas kaysa sa inyong espiritu, hindi ninyo masusunod yung salita ng Diyos. But if the will of the Holy Spirit is stronger than your flesh, you can obey to the God's word. Pero kung yung pagdanais ng inyong espiritu ay mas malakas kaysa sa inyong laman, masusunod ninyo yung salita ng Diyos. So, what should we treat our flesh? So, ano pong dapat nating gawin sa ating laman? We should know what is the host and then what is the servant between the flesh and the will of the Holy Spirit. Kaya nga sa pagitan po ng laman at ng kalooban ng Espiritu Santo, dapat nating malaman kung sino sa kanila yung alipin at kung sino sa kanila yung umaalipin. Jesus is my Lord. Si Jesus ang aking Panginoon. That's why we should obey to the Lord. Kaya dapat nating sundin yung Panginoon. And we should treat our flesh like a servant. At yung atin pong laman ay dapat nating tratuhin na gaya ng isang alipin. If you treat your flesh like a son, later the flesh will pretend like a son. Kung ituturing po ninyong parang anak yung inyong laman, paglaon po yung inyong laman, mag-aastang parang anak na nga. Okay, let's look at Proverbs chapter 29. Tingnan po natin sa Kawikaan 29. Proverbs chapter 29, verse 21. Kawikaan 29, talatang 21. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Siyang nag-aaruga sa kanyang lingkod mula sa pagkabata, sa bandang huli ay magiging kanyang tagapagmana. Yeah. Your servant, if you treat it like a son, maybe it will pretend as a son in the future. Kapag yung inyong alipin ay tinatrato mo na parang anak, sa inaharap, maaari siyang mag-astang gaya ng isang anak. So, we should let our flesh kneel down to the will of God. Kaya nga yung atin pong laman, dapat nating paluhurin sa kalooban ng Diyos. In case of the Apostle Paul, he said, according to Galatians chapter 5, verse 24, look at the Galatians chapter 5. Sabi ni Pablo sa Galatia chapter 5, verse 24, tingnan po natin. Galatians chapter 5, verse 24. Sa Galatia po, 5, talatang 24. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Yeah. Apostle Paul said, Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer who live, but Christ who lives in me. Sabi ni Pablo sa Galatia 2.22, Ako ay ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yes, Apostle Paul, he admits, those who are Christ have crucified the flesh with its passions
and desires. Kaya sabi ni Pablo, ipinako na sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa nito. Yeah. Jesus Christ overcame his flesh, and then he was able to kneel down to the will of God. Kaya nagawang daigin ni Jesucristo yung kanyang laman at ito ay pinaluhod niya sa kalooban ng Diyos. And after that, Jesus Christ was caught by soldiers. At pagkatapos noon, si Jesucristo ay hinuli ng mga sundalo. But we should know Jesus was caught not because of his weakness. Pero dapat nating malaman na si Jesucristo po, siya'y nahuli hindi dahil sa siya'y mahina. If Jesus command, there will be more than 12 legion of angels will destroy the soldiers. Kung ipag-uutos lang ni Jesucristo, darating po yung 12 pangkat ng mga anghel upang lipulin yung mga sundalo. But Jesus Christ obeyed to the God's will in order to save the sinners. Subalit si Jesucristo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos upang mailigtas yung mga makasalanan. And Jesus Christ was suffered at the cross. At si Jesucristo po ay nagdusa doon sa krus. Yeah, as we already knew, his both hands were nailed and his feet also nailed. Gaya po ng alam na natin, yung magkabila niyang kamay, pinako. Yung kanyang kabilaang paa, pinako. It was the suffering that he received in behalf of us. Yun po yung pagdurusang tinanggap niya para sa atin. Jesus Christ received the hardship and sufferings the willingly instead of us. Tinanggap po ni Jesucristo yung mga pagdurusa at mga kahirapan. Ito po'y kusang loob niyang tinanggap sa halip na tayo. So, we know that we should understand that when Jesus prayed, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Kaya dapat nating maunawaan na nung nanalangin si Jesucristo na kung maaari ay lumampas sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Jesus obeyed to the God's will. Doon po sinunod niya yung kalooban ng Diyos. This is how the Lord showed us through obedience of cross to overcome the flesh. Sa ganito ipinakita ng Panginoon sa atin yung tunay na pagsunod doon sa krus upang madaig natin yung ating laman. Our flesh hates the hardships and sufferings. Ayaw po ng ating laman sa mga kahirapan at mga pagdurusa. But if it is the Lord's will to suffer, we also should accept it willingly. Pero kung kalooban po ng Diyos na tayo ay magdusa, dapat natin itong kusang loob na tanggapin. We know how much our Lord Jesus Christ loved us on the cross. Alam po natin kung gaano po kalaki yung pag-ibig sa atin ni Jesucristo habang siya nasa krus. He received all the sufferings and pains instead of us. Siya po yung tumanggap ng lahat ng pasakit at mga pagdurusa sa halip na tayo. Yeah. He received the sufferings in order to achieve the will of God. Tinanggap niya po yung mga pagdurusa upang matupad niya yung kalooban ng Diyos. This is the true obedience of the cross. Yun po yung tunay na pagsunod doon sa krus. Through this obedience of the cross, we also should learn what is the true obedience. Kaya sa pamamagitan ng pagsunod doon sa krus, tayo rin po ay dapat na matuto ng tunay na pagsunod. When we get the salvation, we realize true love of Jesus Christ. Nung matanggap po natin yung kaligtasan, naunawaan po natin yung tunay na pag-ibig ni Jesucristo. Yeah, Romans chapter 5, verse 5. The love of God has been poured in our hearts. Kaya sa Roma 5, talatang 5, yung pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso. Because of this love, we are also having a Christian life. At dahil sa pag-ibig na ito, tayo rin po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano. We realize how much our Lord Jesus Christ loved us. Naunawaan natin kung gaano kalaki yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. That's why the Bible says, 2 Corinthians chapter 5, verse 14, the love of Christ compels us. Kaya sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 14, na ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa atin. So those who realize this true love of Jesus Christ, they are willing to obey to the Jesus. Kaya yung mga nakakaunawa po ng mga pagdurusa ni Kristo, sila po'y handang sumunod kay Jesus. I got the salvation in 1990, 29 years ago. Si Pastor po ay nakatanggap ng kaligtasan noon pong 1990, At that 29 years time, ago.
I was the college student. Noon po ay estudyante ako sa kolehiyo. When I realized the love of Jesus Christ, I decided to live for the Jesus Christ. Nung maunawaan ko yung pag-ibig ni Kristo, nagpasya ako na mabuhay para kay Kristo. Yes, it is really true. The love of Christ compels us. Kaya totoo po ito na yung pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa atin. There is no one who told me to sacrifice myself or to live for Jesus Christ. Walang nagutos sa akin, sakripisyo ko yung sarili ko na mabuhay para kay Kristo. Wala po. But when I get the salvation, I decided to follow the Jesus Christ. Pero nung matanggap ko po yung kaligtasan, ako mismo yung nagpasya na sumunod kay Kristo. Jesus died for me. So from now, I will live for the Christ. Si Jesus ang namatay para sa akin. Kaya mula ngayon, mabubuhay ako para kay Kristo. Yes, this is the heart of the truly born-again Christian. Ganito po ang puso ng mga tunay na born-again Christians. If you look at the Genesis chapter 22, there is the story of the Abraham. Doon po sa Genesis Kapitulo 22, naroroon po yung kwento ni Abraham. Abraham, how he was able to offer his only son Isaac as a burnt offering. Kaya naroroon po yung kwento kung paanong inihandog ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac bilang handog na sinusunog. God commanded Abraham, the burn to your son Isaac, the burnt offering in the Mount Moriah. Inutusan ng Diyos si Abraham, ialay mo yung anak mo na si Isaac bilang handog na sinusunog doon sa bundok ng Moriah. At the time, Abraham, he obeyed to God immediately. Noon po ay kaagad na sumunod si Abraham sa utos ng Diyos. How the Abraham was able to obey to the God's word immediately? Pero paano nagawang sundin kaagad ni Abraham yung salita ng Diyos? Because Abraham loved God rather than any other things. Dahil si Abraham po, inibig niya yung Diyos ng higit sa alinmang bagay. In our Christian life, it is also same. How can we obey to God? Ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Paano nga ba tayo makakasunod sa Diyos? If you really love God, you will surely obey to the God's word. Kung tunay na iniibig ninyo ang Diyos, susunod po kayo sa salita ng Diyos. Yeah, Jesus Christ showed example of the obedience. Si Jesucristo ay nagpakita ng halimbawa ng pagsunod. That's why we should take after obedience Christ. Kaya dapat po nating tularan yung pagsunod ni Kristo. As like the Lord, Jesus Christ was obedient, if we walk on the path of obedience, we can achieve the great works of the Holy Spirit. Kaya kung gaya ng Panginoong Jesucristo na lumakad sa daan ng pagsunod, kung tayo din po ay magiging masunurin, ay matutupad din po sa atin yung mga gawa ng Diyos. So, we also should think about how much we are obedient to God. Kaya nga dapat natin pag-isipan ito, gaano ba ako masunurin sa salita ng Diyos? You may know the George Washington, right? The first President of the United States. Maaari kilala po ninyo si George Washington, siya po yung unang presidente ng Amerika. Yeah. In the George Washington mother's birthday, many people came and then in order to celebrate. Nung birthday po ng nanay ni George Washington, marami pong tao yung dumating upang makipagdiwang sa kanila. At the time, one of the guests asked the mother of the George Washington, Nung pagkakataon na yon, isa sa mga bisita, tinanong po yung nanay ni George Washington, "How did you rear your son as a great man?" papaano mo napalaki ng ganito yung anak mo upang maging dakila? At the time, the mother replied, "Yes, I taught my son to obey to God absolutely." Ang sagot po ng kanyang nanay, oo, itinuro ko sa anak ko na sumunod ng lubos sa Diyos. Yeah, that was the secret. And that was the way how the George Washington became the great man in this world. Yun po ang lihim. Yun po yung paraan kung paano naging dakilang tao sa mundo si George Washington. It is also same. If your children want to be a great man, first you need to teach how to obey to God. Kaya pareho din po, kung nais po ninyo na yung mga anak ninyo ay maging dakila, una po ninyong dapat ituro sa kanila ay ang pagsunod sa Diyos. Our brothers and sisters also, if you really prosperous and if you really
to be used by God, first you should learn how to obey to God. Tayo din po, mga brothers and sisters, kung talagang nais po ninyo na magamit kayo ng Diyos, dapat tayong matuto ng pagsunod sa Diyos. The true obedience will lead to the success in your Christian life. Dahil yung tunay na pagsunod, ito po yung magbibigay ng sa tagumpay sa inyong buhay Kristiyano. Okay, let's think about the difference, the Red Sea crossing and the Jordan River crossing. Ngayon po pag-isipan natin yung pagkakaiba nung pagtawid sa dagat na pula at yung pagtawid sa ilog ng Jordan. When the Israelites crossed the Red Sea, first God divided the sea, and then Israelites, they crossed it. Nung tumawid po yung mga Israelita sa dagat na pula, hinati na muna ng Diyos yung dagat. Pagkatapos mahati yung dagat, mahawi, saka sila tumawid. Tama po ba? Yeah. But what about the Jordan River? Pero paano naman doon sa ilog ng Jordan? God did not divide first. Yung Diyos po, hindi niya muna hinati. God commanded the Israelite, the priest who carries the ark, they should enter the Jordan River. Inutusan po muna ng Diyos yung mga Israelita, yung mga pari po na nagpapasa ng kaban ng tipan na pumasok, umapak doon sa ilog ng Jordan. When they entered the Jordan River, the water was stopped. Pag-apak nila doon sa ilog ng Jordan, yung tubig po ay biglang huminto. Okay, let's look at Joshua chapter 3. Tingnan po natin sa Josue, Kapitulo 3. Verse 13. Talatang 13. Okay, Joshua chapter 3, verse 13. Josue po, Kapitulo 3, talatang 13. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaban ng Panginoon, ang Panginoon ng buong lupa, ay tumuntong sa tubig ng Jordan, ang tubig ng Jordan ay hihinto sa pag-agos, maging ang tubig na bumababang mula sa itaas, at ang mga ito ay tatayo na isang bunton. Yes. This was the obedience of the Israelites when they entered the land of Canaan. Ganito po yung pagsunod ng mga Israelita nung pasukin po nila yung lupain ng Kanaan. When they obeyed to the God's word, they were able to experience the God's work. Nung sundin nila yung salita ng Diyos, naranasan po nila yung pagkilos ng Diyos. When the Israelites stayed in Egypt, there was the last plague to kill the firstborn son. Nung yung mga Israelita po ay nasa Egypt pa, nagpadala po doon ng 10 salot. Yung panghuli po ay yung kamatayan ng panganay. So, God was going to kill all the firstborn. Kaya papatayin ng Diyos lahat ng panganay. But God commanded Israelite to kill the firstborn, the lamb, and then with the blood they should put the doorpost and the lintel of the house. Pero inutusan ng Diyos yung mga Israelita na sila ay papatay ng isang guyang kordero. Pagkatapos, yung dugo nito, ipapahid nila doon sa kanilang pinto, sa gilid at itaas ng pinto. According to the Exodus chapter 12, God said, "When I see the blood, I will pass over you." Ayon po sa Exodus chapter 12, sabi ng Diyos, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. This Passover is the shadow of our salvation. Ito pong Paskwa, ito po yung anino ng ating kaligtasan. Yeah, when we realize how all of our sins were forgiven through the blood of Jesus Christ, we were saved. Naligtas po tayo. Nung ating pong maunawaan kung paanong napatawad lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. And the Red Sea crossing can be compared to the baptism. At yung pagtawid sa dagat na pula ay maikukumpara po natin sa bautismo. Yeah. And then, when they enter the land of Canaan, it explains our Christian life. At nung pasukin na nila yung lupain ng Kanaan, ipinapaliwanag naman nito yung ating buhay Kristiyano. So through the story of the Israelite, we can understand Israelite, they were able to experience the works of God through the obedience. Kaya sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel, makikita po natin na sila, naranasan po nila yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan po ng kanilang pagsunod. So,
If you look at the history of Israel, it is very simple, right? According to the Deuteronomy chapter 11, right? When they obeyed to the God's word, they were supposed to receive blessing. And when they disobeyed the God's word, they were supposed to receive curse. Kaya napakasimple lang po ng kasaysayan ng Israel. Ayon po sa Deuteronomio Kapitulo 11, kapag sila'y sumunod, sila'y tatanggap ng pagpapala. Kapag sila'y sumuway, tatanggap sila ng sumpa. But although Israelite, they had a covenant with God. If you look at the history of the Israel, they always disobeyed to the God's word rather than obedience. Pero kung titingnan po natin yung kasaysayan ng Israel, bagaman meron silang tipan sa Diyos, makikita po natin na sila po'y paulit-ulit na sumusuway sa salita ng Diyos. What about the King Saul? Halimbawa po si Haring Saul. We know why the King Saul, he was disqualified by God. Alam po natin kung bakit na disqualify si Haring Saul. It is a good example to explain how obedience is important in our Christian life. Napakahusay po na halimbawa nito na nagpapaliwanag sa atin kung gaano ka-importante sa ating buhay yung pagsunod. Saul was humble and obedient when he was anointed as a king. Si Saul po ay naging mapagpakumbaba at siya po ay masunurin nung siya po ay unang buhusan ng langis bilang hari. But when he won the several wars and he became arrogant and proud. Kaso nung siya po ay magtagumpay sa ilang mga digmaan, naging mapagmataas na siya. And from that time, he disobeyed to God's word. At magmula noon, siya po ay sumuway na sa salita ng Diyos. Yeah. Before the battle with the Philistine, Samuel said to wait 7 days. Bago yung pakikipagdigma sa mga Filisteo, sinabihan siya ni Samuel, hintayin mo ako sa loob ng 7 araw. But what about Saul? Saul, he was not able to wait for Samuel Pero si Haring Saul, hindi siya nakapaghintay kay Samuel. because the Israelites, they were scattered. Kasi yung mga Israelita, iniiwan na siya. That's why he offered burnt offering by himself instead of the prophet Samuel. Kaya sa halip na si Samuel, si Haring Saul na mismo yung naghandog nung handog na sinusunog. If you look at 1 Samuel chapter 15, God commanded the Saul to destroy all the Amalek. Kung titignan po ninyo sa unang Samuel, chapter 15, inutusan ng Diyos si Saul na lipulin, patayin lahat ng mga Amalekita. But what happened? Pero ano nangyari? Of course, Saul killed some animals Siyempre, si Saul, pinatay niya po yung ilan sa mga hayop and some Amalek people, at yung ilan sa mga Amalekita, but not all, pero hindi lahat. right? Diba? He left the good things. Iniwan niya po yung magaganda, yung mabubuting bagay. Let's open the Bible, 1 Samuel chapter 15. Sa ating mga Biblia po, sa unang Samuel, Kapitulo 15, First Samuel chapter 15 verse 22. unang Samuel, Kapitulo 15, talatang 22, Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. So, behold, to obey is better than sacrifice. Kaya tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Maybe Saul thought he obeyed to the God's word. Siguro po, naisip ni Saul na sinusunod naman niya yung salita ng Diyos. But as I said, partial obedience, it is not the true obedience in the eyes of the Lord. Pero gaya ng sinabi ko na kanina, yung bahagyang pagsunod ay hindi tunay na pagsunod sa mga mata ng Panginoon. In our Christian life, what about our brothers and sisters? Sa atin pong buhay Kristiyano, kumusta naman po tayo ng mga brothers and sisters? Our brothers and sisters also, they practice some the partial obedience. Yung ilan sa mga brothers and sisters, bahagyang pagsunod yung ginagawa. There is no one who really disobeyed to the God's word 100%. Wala naman pong talagang lantaran, hayagan, talagang sinusuway ng 100% yung salita ng Diyos. If someone disobeyed to God's word 100%,
he's not a born-again Christian. Kung meron po ditong sumusuway ng 100% sa salita ng Diyos, ay hindi siya born-again Christian. But how much do you obey to the God's word? Pero ang tanong ay, gaano po ninyo sinusunod yung salita ng Diyos? 50% 50% or only 30%? o 30% na lang? God does not want this partial obedience. Ayaw po ng Diyos sa ganitong bahagyang pagsunod. King Saul also, he obeyed to the God's word partially. Ganun po si Haring Saul, bahagya niyang sinunod yung salita ng Diyos. God commanded, destroy the Amalek, all the Amalek. Utos ng Diyos sa kanya, lipulin mo yung mga Amalekita. But King Saul, he disobeyed to God's word. Pero si Haring Saul ay sumuway sa salita ng Diyos. So we should also receive important lessons why the King Saul, he was disqualified by God. Kaya nga dito, dapat tayong tumanggap ng aral kung bakit na-disqualify si Haring Saul. There is the one example, the story of the foolish pilot. Meron pa pong isang halimbawa, yung kwento po ng hangal na piloto. The one day, in the airport, a plane full of the people is getting ready to take off. Isang araw po sa airport, meron pong isang eroplano, puno na ng tao, naghahanda na para lumipad. Yeah, the plane gradually started up on the runway. Kaya yung eroplano po ay dahan-dahang umandar doon po sa runway, sa paliparan. But before taking off, the airplane suddenly stopped. Pero bago po mailan lang, yung eroplano po biglang huminto. Yeah, suddenly the pilot put on the brakes and then stopped the plane. Bigla pong nagpreno yung piloto at pinahinto bigla yung eroplano. That's why the passengers pulled forward from their seats. Kaya yung mga pasahero sumubsob paabante. The plane left the runway and then make a sudden stop. Yung eroplano umandar dun sa paliparan tapos biglang huminto. Why? Bakit? Because there is another airplane is coming on the runway. Kasi meron po palang isa pang eroplano na paparating din doon sa paliparan. And the passengers said, "What's wrong? What's wrong?" Kaya yung mga pasahero sabi nila, ano nangyari? Anong nangyari? Because the pilot, he started the airplane without the instruction of the control tower. Ang problema po, yung piloto, paliliparin niya yung eroplano nang hindi muna nagsasabi doon sa control tower. Yeah. He had to make a big accident because of his careless and the foolish behavior. Kamuntik na pong magkaroon ng malaking aksidente dahil sa kanyang kahangalan at dahil sa kanyang maling pag-uugali. Yeah, in this world, what about if this airplane, if the pilot did not follow the instruction of the control tower, it will cause a really big problem or big accident. Dito po sa mundo, yung ganitong klase ng piloto, kung hindi siya susunod doon po sa instruction galing sa control tower, magkakaroon ng malaking aksidente. That's why how much obedience is important in our Christian life. Kaya nga sa ating Christian life, gaano ba tayo sumusunod? Yun po ay mahalaga. And also we should know when we let the flesh kneel down to the Lord, we can obey. Dapat din po nating malaman na kapag pinaluhod natin yung ating laman sa harapan ng Panginoon, magagawa po nating sumunod. Okay, let's look back again, the Matthew chapter 26. Balikan po natin yung Mateo chapter 26. Verse 39. 26 verse 39 po. Okay, babasahin ko po. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas na sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yeah. If it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but you will. Kaya, kung maaari, lumampas na sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yeah. When we let the flesh kneel down to God, we can obey. Kapag pinaluhod po natin yung ating laman sa harap ng Diyos, magagawa nating sumunod. If you look at Luke chapter 5, there is the story when Peter was called by the
Jesus Christ. Kung titingnan po natin yung isang kwento sa Lucas chapter 5, meron po dong kwento nung tinawag ni Jesus si Pedro. At the time, the Simon Peter, he was trying to catch the fish overnight, Noon po ay magdamag na nagsikap makahuli ng isda itong si Pedro. but he caught nothing. Pero wala siyang nahuli ni isa. And after that, Jesus told him, launch out the net into the deep sea. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ihagis ninyo yung lambat dun sa parteng malalim. Who is the Simon Peter? He is the fisherman. He knew rather than any others about the catching fish. Sino ba si Simon Pedro? Isa siyang mangingisda. Mas alam niya kaysa sa iba yung tungkol po sa panguhuli ng isda. Through his experience, knowledge, he knew how to catch the fish. Kaya sa kanyang karanasan at kaalaman, alam po niya kung paano makakahuli ng isda. Although he was trying to catch the fish overnight, but it was useless, in Pero vain. kahit na siya ay nagsikap na makahuli ng isda sa buong magdamag, walang nangyari. But in the morning, when he met the Jesus Christ, Jesus said, launch out your net into the deep sea. Kaya nung umaga na, sinabi sa kanya ni Jesus, ihulog ninyo yung lambat doon sa malalim. At the time, the Peter answered, I rely on your word and to cast the net. At ang naging sagot po sa kanya ni Pedro ay, magtitiwala ako sa iyong salita at ihahagis ko yung lambat. Okay, Luke chapter 5, Tingnan natin sa Lucas Kapitulo 5, verse 5. talatang 5. Luke chapter 5, verse 5. Lucas Kapitulo 5, talatang 5. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Yeah. Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Yeah, this is the true obedience. Ganito po yung tunay na pagsunod. We should know obedience is the essential element to achieve the God's work. Dapat po nating maunawaan na napakahalagang sangkap po sa pagtupad sa kalooban ng Diyos yung pagsunod. It is really true. The works of the Lord can be accomplished when we obey to God. Totoo po ito. Magagawa po natin yung mga gawa ng Diyos kung tayo po'y susunod sa Diyos. There are so many stories. When the people obeyed to the God's word, they were able to experience the works of God. Marami pong mga kwento na yung mga tao, nung sila po'y sumunod sa salita ng Diyos, naranasan po nila yung mga gawa ng Diyos. According to John chapter 5, there is the man who is born blind. Doon po sa Juan Kapitulo 5, meron pong isang lalaking ipinanganak na bulag. Jesus anointed the eyes of the blind man with clay. Kaya binasa ni Jesus yung mata ng bulag na ito sa pamamagitan po ng putik. And he said to him, go wash in the pool of the Siloam. Pagkatapos inutusan siya ni Jesus, maghugas ka doon sa balon ng Siloam. So he went and washed it and came back singing. Kaya siya nagpunta doon sa Siloam, naghugas, at bumalik na nakakakita na. So how this blind man was able to open his eyes? So ito pong taong bulag, paano nabuksan yung kanyang mga mata? When we obey to the Jesus, right? He was able to open his eyes. Hindi po ba? Nung siya'y sumunod kay Jesus, doon nabuksan yung kanyang mga mata? And also, according to 2 Kings chapter 5, there is a story of the General Naaman, who is a leper. At doon po sa Ikalawang Hari, Kapitulo 5, meron pong kwento ni General Naaman, isa pong taong ketongin. Yeah, when he visited Samaria in order to meet the prophet Elisha, Elisha said, go to the Jordan and worship 7 times. Nung siya po'y nagpunta ng Samaria upang katangkuin si Propeta Eliseo, sabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka doon sa ilog ng Jordan at maghugas ka ng 7 beses. Actually, the General Naaman, he expected the prophet will come out in front of him and then shaking hands and pray for his the leprosy, but he did not appear. Sa katunayan, ang inaasahan po ni Naaman,
na yung propeta, sasalubungin siya, pagkatapos itataas yung kanyang kamay, iwawagayway, pagkatapos ipapanalangin siya para pagalingin yung kanyang ketong, pero hindi ganun yung nangyari. The Elisha sent only the servant, right? Ang And isa- then said, go to the Jordan and wash up 7 times. Si Eliseo po, nagsugo ng kanyang lingkod at ipinasabi na pumunta ko doon sa ilog ng Jordan, That's why at the ilubog mo first- yung sarili mo ng 7 beses. At the first time, the General Naaman, he got angry. He was furious. Kaya nung una, si General Naaman nagalit, galit na galit. He was trying to go back to his country, Aram. Uuwi na siya doon sa kanyang bansa sa Aram. But his servant advised him, huh? It is not difficult to wash you up 7 times. Pero pinayuhan siya ng kanyang lingkod. Panginoon, hindi naman ganun kahirap yung maghugas ka ng 7 beses, di ba? So how the General Naaman was able to cure his leprosy? Kaya paano nga po naging magaling yung ketong ni General Naaman? When he also obeyed to the word of the Elisha, he was able to cure. Nung siya po'y sumunod sa salita ni Eliseo, siya'y gumaling. If the General Naaman did not obey to the word, he was not able to cure his leprosy. Kung si General Naaman ay hindi sumunod sa salita, hindi sana napagaling yung kanyang ketong. And the Israelite, according to the Joshua chapter 5, how the Israelite was able to destroy the Jericho wall. At doon po sa Joshua chapter 5, ipinapakita po doon kung paanong winasak ng mga Israelita yung pader ng Jericho. God commanded, go around the Jericho wall once a day for 6 days. Inutusan po sila ng Diyos na libutin yung Jericho, lumibot sila ng 1 beses sa loob ng 6 na araw. And then on the 7th day, go around 7 times and then blow trumpet and shout together. At sa 7 araw ay 7 ulit silang lilibot, pagkatapos ihipan nila yung trompeta, yung tambuli, at sisigaw ng sabay-sabay. When the Israelite, Joshua and Israelite obeyed to the God's word, they were able to destroy the Jericho wall. Nung si Josue, kasama na yung mga Israelita ay sumunod sa salita ng Diyos, nagawa po nilang pabagsakin yung pader ng Jericho. Yeah. So, if you read the Bible, you can understand how the Israelite, they were able to experience the works of God. Kaya kung babasahin po ninyo yung Biblia, makikita po ninyo kung paanong naranasan ng mga Israelita yung gawa ng Diyos. This is the story of the obedience. Ito po'y kwento ng pagsunod. Through the obedience, they were able to experience all the wondrous works. Kaya sa pamamagitan ng kanilang pagsunod, naranasan nila lahat po ng mga kamanghamanghang mga gawa na ito. Nowadays, it is not different. When we really obey to the God's word, we can experience the great works of the Holy Spirit. Sa panahon natin, hindi po naiiba. Kapag tayo po'y sumusunod sa salita ng Diyos, mararanasan din po natin yung mga dakilang gawa ng Espiritu Santo. Okay, let's think about more things about the obedience. Kaya pag-isipan na po natin ng higit yung tungkol sa ibang bagay, patungkol sa pagsunod. Luke chapter 5, verse 11. Sa Lucas po, Kapitulo 5, talatang 11. Luke chapter 5, verse 11. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. This verse also explain what is the true obedience. Yung talata na ito nagpapaliwanag din po sa atin kung ano ba yung tunay na pagsunod. You need to compare with the young rich man appeared in the Matthew chapter 19. Pwede po itong ikumpara doon sa mayamang binata na nasa Mateo chapter 19. Here, the Simon Peter and Andrew, when they were called, Jesus said, "Follow me. I will make you fishers of men." Ito po ay yung kwento tungkol kay Pedro at sa kapatid niya na si Andres. Tinawag po sila na Jesus, sabi sa kanila, gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. When they were called, when they had brought their boat to land, they forsook all and followed him. Kaya nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. Yes, they gave up the means of their livelihood Isinuko nila yung kanilang kabuhayan and obeyed to the Lord. at sumunod sila sa Panginoon. But what about the young rich man? Pero
paano naman po yung mayamang binata? According to the Matthew chapter 19, when Jesus said, "Go and sell what you have and give it to the poor, and you follow me." Nung sabihin po ni Jesus sa Mateo chapter 19, humayo ka, ipagbili mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. But this young rich man, he was not able to give up his possessions. Pero itong mayamang binata na ito, hindi niya nagawang isuko yung kanyang mga pag-aari. That's why he left sorrowfully. Kaya umalis siyang nalulungkot. Actually, this young rich man, he had a chance to become the disciple of Jesus Christ. Katunayan, may pagkakataon po itong mayamang binata na ito na maging isa sa mga alagad ni Jesucristo. And he had a chance to get the eternal life. At may pagkakataon sana siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. But because of his possession, his money, he was not able to follow Jesus Christ. Pero dahil sa kanyang mga pag-aari, dahil sa pera, hindi niya nagawang sumunod kay Jesucristo. Sometimes, in order to obey to God, we need to also give up many kind of things. Minsan, para magawa nating sumunod sa Diyos, kailangan nating isuko yung maraming iba't ibang klaseng mga bagay. Bible says, Matthew chapter 6, verse 33, right? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Sabi ng Biblia, Mateo 6:33, unahin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. This Bible also tells us, in order to follow Jesus Christ, first we should seek His kingdom and His righteousness. Sinasabi din po sa atin ng Biblia na para magawa nating sumunod sa Panginoong Jesucristo, kailangan muna nating hanapin yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran. Sometimes our physical things we should sacrifice and we should give up. Minsan yung mga material o physical nating pag-aari, kailangan po nating isuko. And then we can follow our Lord Jesus Christ. Tapos magagawa nating sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Let me tell you the one story of the city stud. Ikukwento ko po sa inyo yung tungkol kay C.T. Studd. He is also one of the famous missionary. Isa rin po siyang sikat na misyonaryo. Actually, the city stud, he received the great wealth from his parents. Sa katunayan, ito pong si C.T. Studd, nakatanggap siya ng malaking kayamanan mula sa kanyang mga magulang. His father, the father of the city stud, he got saved through the preaching the gospel of the D.L. Moody. Yung ama ni C.T. Studd, naligtas sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo ni D.L. Moody. And C.T. Studd, he decided to use his wealth for the mission. At itong si C.T. Studd, nagpasya na gamitin yung kanyang kayamanan para sa misyon. Because he knew why the young rich man, he was disqualified to follow the Jesus. Kasi alam po niya kung bakit na-disqualify itong binatang mayaman sa pagsunod kay Jesucristo. That's why he used all his possession and wealth to preach the gospel for the mission. Kaya ginamit niya lahat ng kanyang kayamanan at mga pag-aari para sa pangangaral ng Ebanghelyo para sa misyon. His wife, his fiancé also saved a lot of money, but he also used the money for the mission. Yung kanya pong nobya ay nag-ipon din ng maraming pera. At yung naipon nilang pera na ito, ginamit po sa misyon. Later, C.T. Studd, he became the missionary in Africa. Paglaon, si C.T. Studd naging missionary sa Africa. At the first time, he was a missionary in China. Nung una po, missionary siya sa bansang China. But later, he became the missionary in Africa. Pero paglaon, siya naging missionary sa Africa. And he established the mission organization, which is the heart of the African mission. At itinatag niya po yung isang mission organization. Ang pangalan po ay Heart of African Mission. And the name was changed later. WEC, that is the Worldwide Evangelism for Christ. Yung Heart of African Mission, paglaon po na bago yung pangalan, naging Worldwide Evangelism for Christ o yung WEC. So this WEC, the mission organization, dispatched the missionary to Korea. Kaya itong WEC,
nagpadala po sila ng misyonaryo sa Korea. It was 1950 and 1960. Ito po sa taong 1950 at 1960. At the time, our church senior pastors, they were saved through the gospel, true gospel. Doon po, sa panahong iyon, naligtas yung mga senior pastors natin sa Korea. So, through the sacrifice of the true missionary, true gospel can be preached. Kaya sa pamamagitan po ng sakripisyo ng mga misyonaryo, yung tunay na ebanghelyo po ay naipapangaral. Let's look at Ephesians chapter 5. Tingnan natin sa Efeso, Kapitulo 5. Ephesians chapter 5, verse 2. Sa Efeso, Kapitulo 5, talatang 2. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. And work in love, as Christ also has loved us, and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Yes, Jesus Christ, he gave us, and then he sacrificed. Kaya si Yesu Kristo po, siya po yung nag-alay, nagsakripisyo. Jesus Christ showed the example of the obedience through his life. Kaya ipinakita ni Yesu Kristo yung halimbawa ng pagsunod sa pamamagitan ng kanyang buhay. That's why we also should follow this way. Kaya tayo din po ay dapat na sumunod sa daang ito. Matthew chapter 16, Sa Mateo, Kapitulo 16, verse 24. talatang 24. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. If anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Yes, in order to follow Jesus Christ, first we should deny ourselves. Kaya para magawa nating sundin si Yesu Kristo, una po, dapat nating tanggihan ang ating sarili. And we should obey to God. At dapat nating sundin ng Diyos. If we do not know how to obey to God, we cannot follow our Lord Jesus Christ. Kung hindi natin alam kung paano sundin ng Diyos, hindi natin magagawang sumunod sa ating Panginoong Yesu Kristo. Who will obey? Sino ba ang susunod? Who will obey? Sino po ang susunod? Those who have a faith will obey to God. Yun pong may pananampalataya, sila ang susunod sa Diyos. In Mexico Indian, they use the word believe and obey. That is the same word, only one word. Para po sa yung mga Mexican Indian, yung salita pong pananampalataya at pagsunod, isa lang pong salita ang ginagamit nila doon. So, in one word, there is the meaning, believe and obey together. Kaya sa isang salita, dalawa po ang kahulugan nun, magkasama. Pagsampalataya at pagsunod. That means, if we really believe, we will obey. Ibig sabihin, kung tunay tayong sumasampalataya, tayo ay susunod. So we should know who can obey to God. Kaya dapat nating malaman, sino ba yung makakasunod sa Diyos? Those who have a real faith, they shall obey. Yung mga may tunay na pananampalataya, sila po ang makakasunod. In our Christian life, it is also same. Who will obey? Sa atin pong buhay Kristiyano, pareho din kung sino po yung susunod. If you have a true faith, you must obey to God. Kung kayo po'y may tunay na pananampalataya, dapat kayong sumunod sa Diyos. Okay, let's think about the story of Noah. Pag-isipan po natin yung kwento ni Noe. Noah, in his life, he never experienced the rain. Si Noe po, sa buong buhay niya, hindi siya nakaranas ng ulan. But God commanded Noah, God will destroy this world by the
water. Pero- So you should make the Noah's Ark. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, gugunawin ko yung mundo sa pamamagitan ng tubig, kaya gumawa ka ng isang daong. Why Noah obeyed to God's word and he built a Noah's Ark? Bakit si Noe ay sumunod sa salita ng Diyos at ginawa niya yung Noah's Ark? Noah really believed what God said. Si Noe ay talagang sumasampalataya sa sinasabi ng Diyos. That's why he built a Noah's Ark as God commanded. Kaya ginawa niya yung daong ayon sa sinabi ng Diyos. Because Noah really believed what God said. Dahil tunay na pinaniniwalaan ni Noe kung ano yung sinasabi ng Diyos. In our Christian life, who will obey to God? Sa atin pong buhay Kristiyano, sino sa atin ang susunod sa Diyos? If we have a true faith, we will surely obey to God. Kung tayo po'y may tunay na pananampalataya, tiyak na susunod tayo sa Diyos. In other words, if you don't obey to God very well, that means you don't have a true faith. Ibig sabihin po, sa madaling salita, kung hindi kayo mahusay sa pagsunod sa Diyos, ibig sabihin, yung inyo pong pananampalataya ay hindi po ganap. That's why you should prove your true faith through the true obedience. Kaya dapat ninyong patunayan yung tunay na pananampalataya ninyo sa pamamagitan po ng pagsunod. Let's open the Bible, John chapter 14. Sa Juan Kapitulo 14, buksan po natin. John chapter 14, verse 21. Juan 14, 29. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. He who has my commandments and keeps him, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. Yeah. So, those who really love Jesus Christ, they will keep the commandments of the Lord. Kaya yung mga tunay na nagmamahal sa Diyos, susundin po nila yung mga utos ng Panginoon. So, why we are learning the Word of God? Kaya bakit nga po ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? As I said, it is not for our knowledge. Gaya ng sinabi ko na, hindi po ito para sa ating kaalaman lang. Although you have a much knowledge of the Bible, if you don't obey to God, it will be nothing. Kahit na ang dami-dami mong kaalaman tungkol sa Biblia, kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos, baliwala po yun. Philippians chapter 4. Sa Filipos, Kapitulo 4, Verse 9. talatang 9, Philippians chapter 4, verse 9. Filipos, Kapitulo 4, talatang 9, Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Yes. Apostle Paul said to the Philippian church brethren, the things you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid doon sa Filipos na yung mga bagay na kanilang natutuhan, tinanggap, narinig at nakita, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Today, why we are learning about the obedience of Christ? Ngayon po, bakit natin pinag-aaralan yung pagsunod ni Kristo? Jesus Christ showed good example through His obedience. Ipinakita ni Jesus yung mabuting halimbawa sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. We also should obey as like Jesus obeyed. Tayo rin po'y dapat na sumunod gaya ng pagsunod ni Jesus. Bible said Jesus having been perfected through the true obedience. Sinasabi ng Biblia na si Jesus po ay pinasakdal sa pamamagitan ng tunay na pagsunod. Okay, Hebrews chapter 5, Sa Hebreo Kapitulo 5, verse 9. 5 talatang 9. Hebrews chapter 5, verse 9.
Hebreo 5, talatang 9, Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, at nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Yes. Having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Kaya, nung siya'y maging sakdal, siya yung naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Yeah. Jesus Christ accomplished the true gospel on the cross through the obedience. Tinupad ni Jesus yung tunay na ebanghelyo doon sa krus sa pamamagitan ng Kanyang tunay na pagsunod. So Jesus said before he died, it is finished. Natupad na, right? Kaya sinabi ni Jesus bago siya mamatay, natupad na. He also, having been perfected, what does it mean? Kaya sabi dito, nang siya'y maging sakdal, anong ibig sabihin nito? It is often quoted in Hebrew also, meaning achieved, finished, and completed. Madalas po itong binabanggit sa Hebreo, ibig sabihin, tapos na, kompleto na, natupad na. Yes, Jesus achieved gospel through the suffering of Christ. Kaya tinupad ni Jesucristo yung ebanghelyo sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa. So this gospel is the author of the eternal salvation. Kaya yung ebanghelyong ito ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan. Yeah, our Lord Jesus Christ accomplished the will of God through His obedience. Kaya tinupad ni Jesucristo yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang tunay na pagsunod. If Jesus Christ, having been perfected through His obedience, how much our brothers and sisters should obey to God? Kung si Jesucristo po ay naging sakdal sa pamamagitan ng Kanyang tunay na pagsunod, gaano pa nga tayo ng mga brothers and sisters ay dapat na sumunod sa salita ng Diyos? Apostle Paul also wanted to know how much the Corinthian church, brethren, they really obey to God. Kaya si Apostol Pablo po, ninais din niyang malaman kung gaano sumusunod sa Diyos itong mga kapatiran sa iglesia ng Korinto. Let's open the Bible, 2 Corinthians chapter 2. Tingnan natin sa mga Biblia, 2 Korinto, Kapitulo 2. 2 Corinthians chapter 2, verse 9. 2 Korinto, Kapitulo 2, talatang 9. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako sumulat, upang aking masubo kayo at malaman kung kayo'y masunurin sa lahat ng mga bagay. Yeah, for to this, and I also wrote that I might put you to test whether you are obedient in all things. Yeah, so we also should check whether we are really obedient to God or not. Kaya dapat din po natin talagang i-check yung ating sarili kung tayo ba ay tunay na masunurin sa Diyos o hindi. How much we obey to the God's word will decide the works of the Holy Spirit through our Christian life. Kung gaano po natin sinusunod yung Diyos, ito po yung magtatakda kung gaano rin po yung magiging pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Yeah, you can experience the great works of the Holy Spirit as much as you obey to the God. Mararanasan po ninyo ng higit yung pagkilos ng Espiritu Santo habang kayo po'y nagiging masunurin sa Diyos. So, through the life of Jesus Christ, first we must learn the obedience, true obedience. Kaya sa buhay po ni Jesucristo, unang bagay na dapat nating matutunan ay ang tunay na pagsunod. Yeah, if our Lord obeyed, we also ought to obey to God truly. Kung yung ating Panginoon nga ay sumunod, tayo rin po ay dapat na sumunod ng totoo. So, we must also make sure that through our Christian life, we should fulfill the will of the Lord by the obedience. At dapat din po nating tiyakin na sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano ay matupad natin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pagsunod. A new year, 2020 is coming. Yung bagong taong 2020 ay parating na po. What we need to achieve the works of the God next year? Ano ba yung kailangan natin para magawa yung mga gawa ng Diyos sa susunod na taon? Above all things, we must practice true obedience in our Christian life. Higit sa lahat, dapat nating isagawa yung tunay na pagsunod sa ating pong buhay Kristiyano. So, I pray next year will be the year of obedience. Kaya ako po'y nananalangin na yung darating na taon ay maging taon ng pagsunod. Yeah, just as Christ showed an example of obedience through the suffering, we also should
obey to God. Kaya kung paanong ipinakita ni Jesucristo yung halimbawa ng tunay na pagsunod sa pamamagitan ng kanyang mga pagdurusa, tayo rin ay dapat na sumunod. What will be the next year, 2020? Anong mangyayari next year, taong 2020? Year of obedience. Taon ng pagsunod. Okay, please follow me. Okay. Year of obedience. Year of obedience. Yeah. In Tagalog. Sa Tagalog po, taon ng pagsunod. Yeah, taon ng pagsunod. Taon ng pagsunod. So through this New Year retreat, please bear in mind what is the true obedience. Kaya sa atin pong New Year Retreat, itanim po natin sa ating isip kung ano po yung tunay na pagsunod. So as our Lord showed example, what is the true obedience through His suffering, we also should follow true obedience. Kaya kung paanong ipinakita ng ating Panginoon yung tunay na pagsunod, dapat din po tayong sumunod. I really hope, please look back how much you really obey to God this year. Ako po yung maasang lubos na magbabalik tanaw po kayo sa inyong naging buhay ngayong taon na ito kung gaano kayo sumunod. If this year, 2019, the obedience was not enough, next year, we should do our best to obey to God. Kung sa taong 2019 ay hindi sapat yung naging pagsunod natin, next year dapat pagbutihin po natin yung pagsunod sa Diyos. And then we can achieve the great works of the Holy Spirit through obedience. At matutupad po natin yung dakilang gawa ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating pagsunod. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ito na makapakinig ng inyo pong salita. Through this New Year retreat, today we have learned about the obedience of Christ. Sa pamamagitan po ng New Year Retreat na ito, sa gabing ito, natutunan po namin yung pagsunod ni Kristo. We know our Lord Jesus Christ showed a good example through the obedience. Alam po namin na ang Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng mabuting halimbawa sa pamamagitan ng tunay na pagsunod. Let us take after your true obedience through our Christian life. Naway magawa naming tularan ang tunay na pagsunod sa amin pong buhay. If we are not obedient in this year 2019, let us obey to God's word next year more. Kung hindi po naging sapat yung aming pagsunod sa taong ito, nawa sa darating na taon, magawa po naming sumunod ng higit pa. Let us get more spiritual strength through this New Year retreat. Naway makatanggap po kami ng higit na mga kalakasang espiritual sa pamamagitan po nitong New Year Retreat. So that we will do our best to follow your will. Upang magawa po namin yung abot ng aming makakaya na sundin ang iyo pong kalooban. So, until the end of the New Year retreat, please be with us and guide us. Kaya hanggang sa pagtatapos po ng New Year Retreat na ito, samahan po ninyo kami at gabayan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, maraming salamat.